Grabe! 1 million pesos kada kita, luxury SUV na may ribbon at pinapaaral pa sa culinary school? Parang teleserye na may budget ang buhay ni Kim Rodriguez. Pero teka lang, ang masaklap? May nagsasabing galing daw yan sa confidential fund ng Kapitolyo? Legit ba to o chismis lang? Alamin natin. Hello mga kachika! Welcome sa channel kung saan ang chismis ay may context at ang chika ay may resibo. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinagpipiestahang balita online tungkol kina Kapuso actress Kim Rodriguez at Bulacan Governor Daniel Fernando. Nagsimula ang lahat nung kumalat ang larawan ni Kim at Governor Daniel na magkasama. Chill lang sana to kung hindi lang obvious sa litrato na nakaakbay si Gov sa aktres at may hawak pa itong bouquet of flowers. Sweet no? Pero hindi pa yan ang pinaka-wild part. Sa likod nila nakatayo ang isang brand new Toyota FJ Cruiser. May ribbon pa na parang bagong labas sa car showroom. Ayon sa mga marites, regalo raw ito ni Gov Daniel kay Kim. Based sa zigwheels.ph, aabot ang presyo nito sa 2.3 million. Aba, parang pa-Valentine's gift na pang MMFF level. Pero teka, may mas matindi pa. Ayon sa isang viral post, hindi lang sasakyan ang ibinigay ni Governor Daniel kay Kim. Sinasabing tuwing magkikita raw sila, binibigyan siya ng 1 million pesos allowance. Yes mga besh, 1 milyong piso kada kita. Ang tanong ngayon ng sambayanan, saan galing ang ganong kalaking halaga? May netizen na nagsabi isang konsehal daw ang nagbulgar nito, si Councilor Marvin Garcia. At ayon sa kanya, ang perang yan ay posibleng galing sa 400 million confidential fund ng Kapitolyo. What? If true, ayan na, public fund turned pang rom-com budget? Pero wait, there's more. May netizens ding nagsabi, pinag-aaral daw ni Gov Daniel si Kim sa isang culinary school at mukhang sa CCA o Center for Culinary Arts pa. Kung totoo man, panalo si Kim. Chef na, artista pa. Kumbaga sa ulam, complete meal na. Isang netizen nga ang nag-comment, taray, ako nga di ma-afford yan kahit 10 years magtrabaho. Ang isa naman, kaya mo bang i-afford ang CCA kung walang sugar daddy? Oops. Medyo matulis yun ha. Pero in fairness, ang tanong ng bayan, choice ba ni Kim to o may mas malalim pa sa likod ng relasyong to? Siyempre, hindi rin nagpahuli si Kim Rodriguez. Sa kanyang TikTok account, nag-post siya ng lip-sync video gamit ang kantang Bleeding Love ni Leona Lewis at grabe, emotional ang vibe. May nag-comment na, dead ma sa basher basta may Daniel Fernando. Ang reply ni Kim, isang salita lang, pikit. Simple pero matapang. Ibig sabihin, wala siyang pake sa mga chismosa at chismoso sa paligid. At syempre, hati ang opinyon ng netizens. May mga nagsasabing, kung masaya sila, edi wow, love wins. Pero marami ring nagtataas ng kilay. Public official yan, dapat may transparency. Bakit parang love life na may pa-luxury gift? Meron pang nagsabi, sana all may allowance. Ako nga hindi makasingil sa utang ng ex ko. Hi, relatable yarn? At meron ding mga nagsusulong ng investigasyon, lalo na't kung may kinalaman nga raw ito sa pondo ng bayan. Ang tanong ngayon, totoo ba tong lahat o isa lang itong exaggerated na chismis mula sa mga keyboard warriors? Wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Kim o Gov Daniel tungkol sa issue. Tahimik pa rin ang magkabilang kampo, pero ang netizens, gising na gising at naghihintay ng part 2 sa chikang ito. Ngayong alam mo na ang buong kwento, anong say mo? Deserve ba ni Kim ang allowance, kotse at culinary course? O dapat ba talagang i-audit ang mga pondo ng Kapitolyo? Comment down below kung anong tingin mo sa issue. At syempre, kung gusto mo pa ng real talk showbiz chismis, i-like mo tong video, i-share mo na rin at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod naming chika. Kita-kits mga kachismis!